kung magpirma ka ng isang papel na nakanotarize, dapat pag-isipan mo ang consequences doon. Kasi kung nakapirma ka dahil lang sa emosyon mo, nakapirma ka dahil galit ka lang or dahil nasulsulan ka lang, dapat mag-isip ka dyan. Bakit? 15 years pwede ka idemanda. Hindi yan pwede na bukas, pwede ka idemanda or pinatawad ka na ng biktima after 1 year, after 2 years. Yes, pwede ka patawad after 1 year, 2 years. But after 5 years, after 10 years, pwede ka pa rin idemanda because the prescriptive period of perjury is 15 years. May prescription period po ba itong perjury, Kuya Mark? Yes, 15 years. Ibig sabihin, kahit na nagsinungaling ka ngayon, anong taon ngayon, Carlo? 2025. 2025, nagsinungaling ka 2025. Tapos, dinimanda mo siya in 2035, 10 years ago, from now. Doon pala dinimanda siya, pwede. Because the perjury will only prescribe after 15 years. So therefore, kasi 15 years pa ma-prescribe ang perjury, so kahit na 10 years ago, doon pa lang siya nagsisinungaling, and ngayon mo pala siya idemanda, tuloy ang kaso. Pwede po pa rin siya idemanda. Bakit? Kasi the prescriptive period of perjury is 15 years. So 15 years, within that 15 years, anytime, pwede ka mademanda ng perjury kung nagsisinungaling ka under oath before a notary public or any officer authorized to administer oath. Tagal-tagal din niya, Kuya Mark. Parang kahit na umabot pa ng ano. Oo, sa 15 years. So ibig sabihin, hindi nga simple ang affidavit. That's why kung magpirma ka ng isang papel na nakanotarize, dapat pag-isipan mo ang consequences doon. Kasi kung nakapirma ka dahil lang sa emosyon mo, nakapirma ka dahil galit ka lang or dahil nasulsulan ka lang, dapat mag-isip ka dyan. Bakit? 15 years pwede ka idemanda. Hindi yan pwede na bukas, pwede ka idemanda or pinatawad ka na ng biktima after 1 year, after 2 years. Yes, pwede ka patawad after 1 year, 2 years. But after 5 years, after 10 years, pwede ka pa rin idemanda because the prescriptive period of perjury is 15 years.